Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal Israel, that was in lonely exile here, until the Son of God appeared. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Halina't makita natin sa kilang pag-ibig ng Diyos ngayon natin tipon sa banal na misa upang nating panabikan ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nagbibigay kahulugan at kahalagahan ng salita ng Diyos upang lalo nating ipahayag ang matuwid na buhay, salita at sagawa at upang lalo nating makita ang Diyos sa inilalandas niyang magandang buhay para sa atin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Malabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mong ihanda namin ang daraanan ng Mesyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob, kaming itinataguyod ng kagalingang ngayon iyong dulot sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kaniyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos?
Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maikli lang ating mabuting balita pero napakatindi naman ang dating at tinan natin ito sa konteksto ng ating Panginoong Kristo ay nagpapahayag ng ganitong mga bagay na binasa natin sa kanyang mga alagad. Ano kaya nasa likod ng isipan ng ating Panginoong Kristo? Anong kalalagayan ng kalakalan, ng pamumuhay, ng pamilya, ng lipunan? Kaya ibig sabihin, may dating ito sa mga nakikinig sa kanya. O tupang sabihin, may dating pa rin ba hanggang sa kasalukuyan ng mga salita ng Diyos para suriin din natin ang ating kapaligiran, ang estado ng buhay ng mga tao, ang kalakaran, kung ano yung mga nangyayari sa paligid, kung ano nangyayari sa buong mundo, upang sabihin, very, very effective pa rin ang salita ng Diyos. Meron pa rin itong dating sa ating kapanahunan. May dating pa ito sa pagdating ng panahon. Bakit ang hindi? Sapagkat si Kristo noon, si Kristo ngayon, si Kristo bukas. Ang
ang kanyang mga salita ay may kagandahang paring nilalaman para sa ating pang-araw-araw na buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Tignan natin muna itong background na ating mabuting balita. Nung araw, ang buhay ng tao ay pakikipagtunggali, pakikibaka. Kaya nga ba't umiral ang ganitong pahayag, mata sa mata, ngipin sa ngipin? Yung pala estado ng buhay nung araw ay kung sino ang makapangyarihan, kung sino ang kilala sa lipunan sapagkat mataas ang kanilang tungkulin sa pamamahala. Yung palang may mga kayamanan, sila pala ang talagang tinitingala ng mga tao na talagang ang hangarin pala ng mga tao nung araw ay ako'y gusto kong yumaman, gusto kong maging makapangyarihan, gusto kong mataas ang aking tungkulin at marami akong mga sandatahan sa ilalim ng aking pangasiwa. Yun pala umiiral nung araw na talagang kaya nakita natin pakikipaglabanan ng mga pangkat-pangkat, ng mga sundalong iyan at hanggang sa ang mamumuno sa bansang Israel, ang Imperyo Romano, sapat sila ay may malaking armas, marami mga taungan, sapat umiiral noon, ikaw ay makapangyarihan sapagkat ikaw ay mayaman, meron kang estado sa buhay, ikaw ang manunukulan na talagang kapangyarihan ng siyang umiiral na hindi kinikilala ang Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Bagamat ang mga Hudyo, punong-puno sila ng pananampalataya, meron din silang ganitong puso't kalooban na talagang ang umiiral ay kalapastanganan na sa kanilang kalayaan. Kaya naghihimagsik sila at gusto nila na manatili sila sa buhay, kabutihan at kabanalan na walang sumisikil sa kanila, walang kapangyarihan ang siyang pumipigil sa kanilang kalayaan. Ibig nila ang buhay maka-Diyos. Ganyan ang mga Hudyo, maka-Diyos talaga sila. Kaya dumating si Kristo, isang Hudyo na nagbibigay pangaral sa mga tao. Do not live by all struggles in life, but live in accordance with the will of God. Kaya lumitaw itong ating mabuting balita. Ito ngayon mabuting balita. Kaya pinahig natin Pinoso Kristo, makikipagtunggali ka ba sa makapangyarihan at talagang wala namang mangyayari kundi patayan na lamang at walang mangyayaring makakatanggap ka ba ng kapayapaan, kahinahunan? Wala. Kaya sasabihin ni Kristo, this is the offering of Jesus Christ to mankind. Halika kayo, lumapit kayong lahat sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa kapag ang kapangyarihan, kayamanan at estado ng buhay umiiral, wala nang humpay ang pakikipagtunggalian, ang away ng mga tao at talagang ito ang magbibigay ng silakbo ng kalooban, itong bibigay ng kapighatian sa buhay ng tao. Ano, wala na ba tayong kapayapaan na minimiti natin? Jesus Christ is offering peace. Halika kayo at kayo'y papagpapahingahin ko. Hindi ba? Yun ang sitwasyon nila noong araw. Tingnan natin ngayon, ganito rin ba ang ating sitwasyon ng buhay bagamat laganap ang pagkakakristiyano ng bansang Pilipinas? Laganap din ba ang Kristyanismo sa buong mundo na meron pa rin pagkakawatak-watak, meron pa rin mga digmaan, hidwaan? Tayo nga sa bansang Pilipinas, issue yung West Philippine Sea. Kaya maganda naman ang pinapahayag na ating mga liderato, hindi tayo nakikipagdigma. We still at peace with other people. Kaya ibig sabihin, makatarungan at makadiyos pa rin ang bansang Pilipinas sapagkat umiiral na ganyan na para ito'y isang paghamon na sa kakayahan ng Pilipinas, hindi pa rin natin pinibigyan ito ng daan upang makibaka, upang makipag-giyera
Di ba? At palagi pa rin sinasabi, tinan muna natin kung ano magagawa natin upang sabihin. Tinan muna natin kung ano magagawa natin sa piling ng Diyos. Kaya tutunghay tayo palagi sa ating mabuting balita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Alam ba ninyo, isang mga pasanin ng tao mula pa ng panahon ni Ating Jesucristo, walang pagpapatawad. Kaya nga, si Juan Bautista ay nangaral upang sabihin, magbagong buhay kayo, pagsisihan ninyo at inyong mga kasalanan. At tunghayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagpapatawad. Upang sabihin ni Juan Bautista, paminyag kayo, ito ang kahulugan ng ating buhay sa Diyos, buhay na pagpapala ng Diyos. Kaya mula sa ilang, heto ang isang taong sumisigaw upang ipahayag ang tungkol sa Diyos at tungkol sa kapayapaang handog ng Diyos sa nadulot ng maraming kapahamakan at ang pamamaraan nga pinapahayag ni Juan Bautista, humingi ng kapatawaran at magbagong buhay. Nung namatay si Juan Bautista, ito din, pinick up ng ating Jesucristo. Lalo niyang pinagyabong ang kahulugan, repentance and forgiveness of God. Kaya ang umiiran, ano pa makaguluhan ng mga hindi nagkakaunawaan at mga alitan, umahantong sa patayan na ganyan. Heto, at merong patuloy na ipinapahayag ang Diyos para sa ating mabuting balita ngayon ayon kay San Mateo upang sabihin ang kapayapaan na sa panig ng Diyos, ang kabutihan ng buhay na sa pagpapala ng poong may kapal at ang kaayusan ay nasa ilalim ng aral ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, katanungan, umiiral noon ng ganitong mga bagay, nagpahayag si Kristo sa kanyang mga salita, lumipas pa ang maraming panahon, heto na tayo ngayon. The same situation, it could be, why not? Upang sabihin, oo, nakita natin ang pamamaraan ng Diyos hanggang sa kasalukuyan, pero meron pa rin umiiral na tila baga walang Diyos sa kanilang puso at isipan. Palawakin nga natin, bigyan natin ito ng iba yung pagsasabuhay sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa ating lipunan, sa ating buong mundo. Ay upang sabihin ng sa kanyang mga salita ay meron pa ring halaga at kahulugan, meron pa ring ibinibitiwan si Jesus na kanyang mga salita sa kasalukuyang buhay. Kaya sabihin, ang kanyang mga salita noon, salita pa rin niya hanggang ngayon. At nababatid ko, iyan pa rin ang kanyang mga pangaral, kanyang pa rin mga salita sa pagdating ng panahon hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Ikalawa, pinapahayag natin Jesucristo ngayon na sa mga pamamagitan ng kanyang mga alagad, ang salitang pasanin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Hindi pa nagaganap ang pagkabayubay ni Kristo sa krus sa kanyang kamatayan. Pero ginuha ang ganitong ideya at kaisipan, si Kristo nagkarga siya ng krus upang sabihin, iyan ang bigat ng mga kasalanan ng tao at upang papagnibaguhin niya ang isipan at puso't kalooban ng mga tao mula sa kanilang kaguluhang taglay tungo sa isang napakagandang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin, meron tayong dapat na pagkilala kay Jesus sa kanyang salita at sa gawa. Ito yung pasan-pasan ni Kristo na kanya ipinapahayag ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa kapatawaran ng Diyos Ama at sa mga salita ng Diyos Ama na sinasabi niya, pinapahayag niya, pinapangaral niya sa mga tao. Ito yung dala-dala ni Kristo at pasan-pasan ni Kristo. Kaya niya binanggit, pasanin ninyo ang aking pamatok.
Alam ba niyo kung ano yung pamatok? Ang pamatok ay nasa may balikat ng balikat ng cattle, ng baka, sapagat ang baka ang talagang kinikilalang isang kinikilalang katulong na mga magsasaka sa pag-aararo ng mga bukid. Sa bansang Pilipinas, ano naman yung mga kalabaw. Ang kalabaw ay may pamatok sa kaya sa kanya lang mga balikat. Kaya pasanin ninyo aking pamatok. Ito maganda, mag-aral kayo sa akin. Mga puro pangangaral na binigay ng ating Kristo sa kanyang tanang buhay na ito ay pinarinig niya, ibinahagi niya, ipinahayag niya, ipinangaral niya sa kanyang mga alagad. Sa patuloy mga aral na kinikilala nila si Kristo, isang butihing guro na natili itong mga aral na ito sa kanilang puso't kalooban. At habang kanilang tinititigan ang kamatayan at ang pagpapasakit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, na babalik sa kanilang mga gunita ang mga pangangaral ni Kristo at kanilang pinahayag dito bilang pangangaral sa iba pang mga tao sapagkat nanatili ang aral ni Kristo. Kanyang sinabi, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yung mga turong na tinanggap ng mga alagad, turo din ng mga alagad sa iba pang mga kumikilala sa Diyos. Nagbibigay halaga sa buhay na ating Panginoon Kristo sa kanya sinasabi, talagang ito ang sinabi ni Kristo, make disciples of all men, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Siyempre, pagpasa natin ang pamatok ni Kristo, mag-aaral tayo sa Kanya, alam natin kung ano ang matuwid na landas upang sabihin, maka-Diyos sa puso at isipan, sa maka-Diyos sa lahat ng gawain, maka-Diyos sa ugnayang buhay, dito lumitaw ang salitang maka-Diyos. Madalas na ginagamit natin itong pahayag na ito. Di yata maka-Diyos ang ginagawa mo Papautang ka pero ang bayad naman napakalaki, ang porsyento naman. Hindi yata maka-Diyos ang pag-uugali ng tao ito. Hindi yata maka-Diyos ang kanyang binanggit kanina na tagang parang salunga ito sa aral ng Diyos. Ganon nagamit natin ngayon. Kaya ito'y galing din sa pahayag, mag-aaral tayo kay Kristo sapagkat ang pinag-aaralan nating mga pahayag at mga pangaral ni Kristo nang gagaling sa Diyos Ama upang sabihin tayo nagiging maka-Diyos sa lahat ng ating mga pagsunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may pangako pa ang ating Panginoon. Gusto ba niyo maging magaan ang inyong daladalain sa buhay? Di ba? Ang ganda ng kanyang advertisement sa atin, di ba? Ay sabihin, sino nga po ba ayaw? Gusto namin maging magaan sapagkat kami nalulunod na sa kaguluhan ng mundo. Come to me and I will give you rest. Kaya tayo'y nakakaroon. Kaya nga sa simbahan, di ba? At ito yung karanasan ko. Sige, kung kayo'y naririyan at kayo'y nahihimasmasan na sa kaguluhan ng mundo, once that you enter the church, the serenity of the church, at kayo'y naaantok, matulog kayo. Ito sabihin pa niya, at ito yung magiging pahingahan ninyo. Di ba? Hindi sabihin niya, ayan, ang paring iyan, wala kasigla-sigla mag-misa, tinutulugan ng mga tao. No, I don't believe in that. At sabihin ko na lamang, diyan sila nabibigyan ng kapahingahan ng kanilang sarili. Hanggang sa sila'y antukin, sapat pinaghiheli sila ng awitin ng simbahan, mga anghel sa paligid. Ito yung kanilang katiwasayan. Napakaganda itong pahayag, hindi po ba? We find the church, the serenity of the church, that we become serene, tahimik, nagnilay-nilay, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ginagawian natin, come and I will give you rest. Today, forever and ever. Amen.
Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng ating pagiging makadiyos sa puso't isipan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kandungan sa Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapana ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating pahayag sa puso't kalooban upang may katahimikan, kapayapaan kahit na sa gitna ng maraming kagulungan, kahit na sa gitna ng maraming suliraning binabata, pero bibigay kahulugan sa aral ng mabuting balita ang ating Panginoong Kristo galing sa Diyos upang maging mapanatag ang puso't kaloobang nag-ahangad ng ibayo pang mga pagpapala ngayong ginaganap ang banal na misteryo sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Itong ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay na ito ngay pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asat, mga puso. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya. Ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Pagkapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na bireng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nagiging makadiyos sa puso't isipan, nagbibigay daan upang anuman ang ating ganapin, salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Sa araw-araw at maawarin mo kami sa aming mga sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Sa amin, Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Ina ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating po mga panalangin. Sa pagtatapos, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwakas nitong ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Meron tayong konting padalas.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungay mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum
dei cielo, praise the Diei. Omne delectamentum in seabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalilistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalilistinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.